inipong pera ng isang babae sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nakalagay sa karton sa loob ng cabinet ang kanyang ipong aabot sa 35,000 pesos. Noong nakaraang taon pa niya sinimulang ipunin ng perang ipambibili sana ng laptop at cellphone ng dalawa niyang anak. Narito ang tip talk ng Bangko Sentral ng Pilipinas sakaling anayin o masira ang perang papel. Dalhin ito sa pinakamalapit na otorisadong bangko. Dadalhin ng bangko ang pera sa BSP para masuri kung ito ay may halaga pa. May tatlong pamantayan ng BSP kung pwede pa itong mapalitan. Yan ang tatlong S. Una ay ang size. Dapat nasa 60% pa ng pera ang hindi nasisira. Pangalawa, signature o dapat nakikita pa ang bahagi ng mga pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At pangatlo, security thread na dapat kita sa pera. Paalala rin ng BSP, mas mainam kung i-deposit sa bangko ang malalaking halaga ng pera imbes na itago sa bahay. Laking panghihinayang ng isang mag-asawa sa Samar ng amagin at mabulok ang mahigit 30,000 pesos na ipon nila. Nag-ipon noong nakaraang taon si Maria Luina Lopez at ang kanyang mister. Pero nang buksan nila ang PVC pipe na alkansya nitong Disyembre, amoy amag na ito at ang mga 1,000 perang papel, gutay-gutay na. Sa 34,000 pesos na ipon nila, 19,000 ang pinalitan ng bangko, 2,000 ang hindi na naisalba, habang sinusuri pa kung mapapalitan ang nalalabing 13,000. Hindi na budol, hindi rin na hold up, pero pineste ng anay ang libo-libo pisong ipon ng isang graduating student. Tila nag-ipon lang pala para sa wala ang estudyanteng si Randy. Paghirapan tapos walang nangyari. Dahil ang halos 20,000 pisong kanyang itinabi, mga anay lamang ang nakinabang. Kinain lang ng anay. Kitang-kita pa ang mga anay na nagpapakasasa sa limpak-limpak na salapi. Halos lahat 100 peso bill. Graduating student na siya at pangmatrikula pala sana niya ito. At ang perang 3 buwan niyang pinag-ipunan, kinita niya sa pagiging working student. Ganoon na lamang ang panlumo ni Randy na hindi na raw alam ang gagawin. Natutulala po ako that time kasi po, ano po yun yung wala as in po, yung parang nagbablank po ako, yung tipong di ko na po maisip kung ano yung ano ko, kundi nakatulala lang po ako. Then, yun, tumawag ako sa family ko, tapos, yun, nag-iiyak ako palagi. Gawa sa karton na binalot ng plastik ang alkansyang pinag-ipunan ni Randy. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaari pang mapalitan ang mga mutilated banknotes sa mga salaping punit, nasunog o inanay, katulad ng nangyari sa pera ni Randy. Basta't pasok sa pamantayan na 3S, 60% pang buo ang size, may natira pang signature ng BSP Governor o ng Pangulo, at nakikita pa rin ang security thread. Dalhin lamang sa pinakamalapit na branch ng BSP o sa mga authorized banks para masiyasat ng kinauukulan. Sa kaso ni Randy, hindi na raw niya pinapalitan ang mga pera dahil naupos ang karamihan sa mga ito. Ganito na po kasi itsura niya. Bubog, ganito na po. Sa halos 20,000, halos 6,000 piso lamang ang kanyang naisalba. Aksidenteng naplansya ng isang netizen ng isang 1,000 peso polymer bill. Ang resulta, kumulubot ang pera. Kwento ni Jonathan De Vera, nakalimutan niyang nasa bulsa ng pantalon ang sobre na naglalaman ng 1,000 polymer bill kasama ng 2 pang lumang 1,000 peso bill. Hindi naman daw nasira at nagmistula pang bago ang 2 lumang pera. Pero nang hinayang daw siya sa na-deform na pera dahil pandagdag sana niya ito sa tuition. Sabi pa ni Jonathan, may mga nag-message din daw sa kanya na nakaranas ng kaparehong insidente. Mas maganda po yung dating quality ng pera, though yung ngayon na sinasabi nga mas secured, kaya lang nga more prone naman sa accidents. Ang good news, kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Jonathan na pwede niyang papalitan ang polymer bill. Pinadadala raw sa kanya bukas sa tanggapan ng BSP ang pera para ma-inspeksyon. Dati ng payo ng BSP, bawal plantsahin ang polymer banknote o i-expose sa anumang mainit. Hindi rin ito pwedeng i-expose sa matapang na kemikal gaya ng bleach.
Bawal din itong i-staple, i-rubber band, sirain ng windows, metallic features at security features. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.